Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Today's video ay question and answer portion. Ang aking anak ang tatanong sa akin about me at ako naman ang sasagot. So anak, it's your turn. So, hi guys! Ito yung tanungan namin ng aking mama. So, tatanungin ko siya and then magsasagot siya sa akin. So, ang first question mo, taga saan ka? Ako ay taga Iloilo, Tobong Iloilo. Ilongga po ako. Taga Tabugon, Dingli, Iloilo ako. So ang aming lugar na yan na Tabugon ay isang province. Sakop pa rin ng Iloilo. Ilongga talaga ako. So, and then ilan kayo sa magkakapatid? Kami ay 5 na magkakapatid, Castor family, 3 babae at saka 2 lalaki. Ang panganay ay babae, second ako, third ay lalaki, fourth babae, at saka ang bunso namin ay lalaki. So, ang aming kapatid na isa na babae ay nasa Canada siya. Pero sa kasawayang palad ay wala na siya ngayon. Namatay siya year 2020 sa sakit na brain cancer. And then, ako yung pangalawa, at saka nandito kami sa Manila ngayon sa Cavite area. And then yung pangatlo ay dyan sa Tabugon kasama ang aking ina. Kasi ang aming tatay ay wala na, patay na po siya. At saka yung pang-apat ay nasa Germany siya ngayon. At ang pang-5 ay ang aming bunso ay nandyan din sa Tabugon, kasama din ang aming ina. Para ang aming ina kasi ay 81 years old na. So kailangan ay may kasama si nanay sa bahay para may mag-alaga sa kanya kasi 80 plus na siya eh, 'di ba? Ngayon ang kasama niya doon ay ang aming bunso. Dalawa sila ng pangatlo kong kapatid. Kasi kaming mga babae ay malayo. Malayo kami. Kaya sila doon ang kasama ni nanay sa Iloilo. Okay. Next. Sa second question naman, so babalikan natin nung dalaga ka pa, nung bago ka pumunta dito sa Manila. 'Di ba, nung galing ka sa province nyo, nung pagpunta mo dito sa Manila, paano mo natutunan yung lengguwahe dito sa Manila, yung Tagalog? Ang lingwahe na yan, anak, tsaka mga guys, hindi kami nahirapan na matuto sa pagtagalog kasi nung nag-aaral kami, 'di ba nag-aaral tayo mula grade 1 hanggang college ay mayroong subject na Pilipino. So tinuturo diyan ang mga lingwahe na para hindi tayo mahirapan sa pagsalita ng Tagalog. So pagdating dito sa Manila, marunong na kami mag-Tagalog. Ang problema lang doon ay yung intonation ng aming salita. That means na yung tuno. Tuno ng salita namin ay mahalata ka talaga na Ilongga. Pero yung salitang Tagalog ay fluent kami doon kasi hindi na sa amin bago ang salitang Tagalog. Pero yung sinasabi ko nga yung intonation ng tuno ng salita ng Ilongga ay mahahalata kami na Ilongga talaga. So, gayon lang ang problema sa amin. Kahit mag-apply kami noon ng trabaho, sabi nila, Ilongga ba kayo? Sabi nila, of course, sabi nga Ilongga. Kasi sabi namin, bakit kami nahalata na Ilongga? Kasi yung tono daw yung ng pananalita namin ay malambing at saka talagang tuno ng Ilonggo, Karaya na salita. Ganun yon. Pero at least kahit papano, pag na-apply man din kami, tanggap naman kami. Kasi fluent namin kami sa English, pero yung intonation lang ng aming salita, yun lang ang nagkaiba. Yan na. And then, sa pangatlong tanong naman is, parang yung normal na tanong lang to.
What is your favorite subject and why? My favorite subject, alam mo naman. Sa akin talaga, ang favorite subject ko dati ay Filipino. Kasi alam mo naman, mahina rin ako sa English noon. And then, sa mathematics, so, hindi naman tayo katamtaman lang, no? Na hindi naman tayo, hindi tayo marunong mag-math, hindi tayo marunong mag-English, pero ang favorite ko talaga is Filipino. At saka, practical arts. Sa elementary yun pero nung nag-high school, siyempre konting improvement din sa kaalaman natin. Ang paborito ko noon ay mathematics na, di ba? Konting improvement, nagtaas din yung kaalaman. Noong kolehiyo, ay parang lahat ay mahirap sa akin, di ba? Pero at least, kahit papaano, ay nakagraduate din ng college na nakayanan din ang lahat ng mga subject, di ba? Kaya ganun lang yun. Kailangan mag-aral. Kasi kung tutusin, walang tao o walang estudyanteng mahina kung interesado ka sa isang bagay na matuto ka, di ba? True. So, pang-apat na tanong, ma. So, ito. Ilan na naging BF mo? Ay. Ang BF ko, isa lang Isa lang noon, bago kami pumunta rito ng Manila. Isa lang ang naging boyfriend ko noon, pero maraming nanliligaw. 'Di ba? Pero alam mo naman noon, kasi ang aking priorities noon ay ang aking nung nag-aaral ako, ang priorities ko noon ay ang aking pag-aaral. At saka, nung nag-graduate ako, ang priorities ko noon na makapag-trabaho talaga, na makapagturo. Kasi ang aking course noon ay BSE sa high school. Yun talaga ang aking pangarap doon, na pag nakatapos ako ay makain ako sa public school. Pero hindi ko natupad yun. Kasi nga, ilang beses ako nag-take ng exam ng licensure sa Teachers Board ay hindi ako nakapasa. Ang fast passing noon, ang first kuha ko is 70. Ang aking nakuhang grades ay 68. So, second take ko din, ganun din, 70. Pero, ang passing grade noon is 68. So, hindi ko na hanggang nakapag-asawa na ako. Parang hindi ko na yung aking course. So, kaya sayang, hindi ko talaga yung course ko. Kaya, ganun ang nangyari. Ganun ang nangyari sa akin. Kaya kung minsan, makikita ko yung mga teacher na mga ganun, na nasa public school na, medyo may ako na, ay sana ako ganun din, kung tinutukan ko yung aking course na yun. Kasi noon hindi ko na talagang ako ng aking course kasi nag-asawa ako agad. So, iba na yung kasi pag nag-asawa ka na, syempre may anak ka na, nag-take ako ng exam muli, hindi rin ako nakapasa dahil sa preview, di ba? So, saka medyo ilang taon na akong hindi nakapag, kumbaga hindi na-refresh yung utak mo. So, mahirap magkuha ka ng exam, ng teacher's board exam, na ganun ang sitwasyon. Kaya, parang hindi ko na yung aking kurso na yun, napabayaan ko na siya. Diba? Nagturo din ako. Alam niyo naman, nagturo ako sa private school. Pero ang private school naman, alam niyo naman, sakto lang yung sinasahod, diba? Ganun ang nangyayari. Diba? Yun lang. Yun ang nangyayari. Next question. Saan kayo nagkita ni Papa? Nagkita kami ng iyong ama sa isang department store sa Fairmart, Manila. Ang papa mo doon ay isang security guard, tapos ako naman ay cashier. Ay, no, hindi pala cashier noon. Promo ako ng astringent noon, sa cosmetics area naman ako. Nakita ko ni papa mo doon, yun. Nag-love at first sight sa akin, yun.
Yun ang pinagmula ng ganun-ganun na nagkita kami doon sa Fairmart, Manila. Yun ang kwento niya. Doon kami nagkita sa Fairmart, Manila, kaya kung bakit kami doon kami boyfriend, girlfriend na yun. Next question is, ilan taon ka naman nung nagkaanak ka? Ay, nag-asawa ako. Ang aking edad ay 29 years old, di ba? May edad na ako, no? Ngayon, nung nag-asawa ako, akala ko hindi ako makaanak dahil nung fourth year high school ako ay inoperahan ako, guys, sa ovary, kaya wala na akong right ovary, so akala ko hindi ako mabuntis, hindi ako makapanak. Pero sa God's will, kay Jesus, nakaanak ako ng 4. Ang anak ko, guys, ay 4, 3 babae, 1 lalaki. Pero yung 1 lalaki, yung bunso namin, nawala. Namatay po siya. Yun ang nangyari. Oh, so nung napanganak mo na kami, ano ang pangarap mo sa aming magkakapatid? Nung nanganak ako, nung nag-asawa na kami ni Papa mo, nagkaroon ako ng anak, na ipananganak ko na kayong 4. Ang pangarap ko noon ay makatapos kayo ng pag-aaral, lahat. Kasi yan lang ang maibibigay namin sa inyo na kayamanan na kahit saan man kayo pupunta ay dala-dala nyo. Hindi mananakaw ng kahit nino man ang kayamanan na yan, na which is nakatapos kayo ng pag-aaral. Kahit saan man kayo pupunta, dala-dala nyo yun. Kasi kami ni Papa mo, pareho kami ni Papa mo, nagaling lang kami sa pamilya na mahirap. Diba? Kasi ang aking magulang, ang tatay ko ay isang pulis, ang nanay ko housewife. So, nadaanan talaga namin ang sobrang hirap na sitwasyon dahil sunod-sunod din kaming nag-aaral sa kolehiyo. May elementary pa, may high school pa. So, ngayon, gusto ko talaga makapagtapos kayong lahat. Kasi gusto ko yun na ayaw ko na hindi ka ako makapapagpatapos ng aking mga anak. Kasi yun lang ang aking pangarap sa buhay, na igagapan ko kayo sa hirap. Gagawin ko ang lahat para makatapos kayo ng pag-aaral nyo. 4 kayo, pero wala na si Junjun eh. So, 3 kayo, ginapang talaga kami, namin kayo ni Papa mo sa pag-aaral nyo para makatapos kayo ng pag-aaral. Kaya, ngayon, ay nakatapos na kayo ng pag-aaral, masaya na din ako. Masaya na rin si Papa mo kasi tapos na kayong 3. Diba? Kumbaga, ibsan na yung nawala ng tinik sa dibdib namin dahil nakatapos na kayo ng pag-aaral nyo. Kumbaga, kayang-kaya nyo nang mabuhay na kayo lang. Kasi, kumbaga, kung saan man kayo dalhin ng kwanyo sa buhay, mayroon na kayong panlaban. Hindi na ako natatakot kasi sabihin ko, mga graduate na kayo yan, kahit saan naman kayo, hindi na kayo mahihirapan mag-apply ng trabaho, lalo pa rito sa Pilipinas, na kung wala kang natapusang trabaho, ang hirap maghanap ng trabaho. Kaya sinikap namin na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Yan. 3 silang mga babae, guys. Ang panganay ko, ito, graduate po siya ng HRM, at saka yung pangalawa ko ay tourism, at saka yung pangatlo ko ay education. Yun lang ang aking ano. So, yan dito po nagtatapos yung aming question and answer portion for the day. Okay guys, yun na. Kahit papaano, sa simpleng katanungan, sa hindi man lahat talaga na ano namin yung mga dapat itanong, pero at least ay alam niyo po yung aming buhay, kung saan kami galing, na
kuha ng pamilya. Isa lang kaming mahirap na pamilya, guys, na sinikap lang namin na tapos ang aming mga anak. Sinikap namin na mag-asawa, na makapagtapos ng hirap. Iginapang namin sila sa lahat ng bagay para lang makapagpatapos sila ng kanilang pag-aaral. Kasi yun ang number one goal ko talaga, na makatapos sila ng pag-aaral. So, masaya ako dahil nakatapos na sila lahat ng pag-aaral. Yung aming bunso ay nag-graduate lang last year, mga July. So, wala na kami estudyante. Kaya, medyo magaan na din sa dibdib kasi wala nang ginagastusan. Kaya guys, yun lang ang aming question and answer. Sana nagustuhan ninyo ang aming question and answer ng aking anak. Baka sa susunod ay ang aking question and answer ng aking asawa about sa aming dalawa, di ba? Mga advantage and advantage. Pero ngayon, ito lang sa aking anak ay yung anong question and answer portion. Sana nagustuhan nyo, guys. Thank you. Thank you, mga guys. Thank you. Thank you, guys. Guys, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-update ninyo lahat ang aking bagong video. Hello, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Thank you.